Ang tao, gihatagan sa Dios iyang kaugalingan sa pagpili sa dalan nga iyang pagasubayon. Yutay rang nagsubay sa hustog matuod nga dalan, samtang daghan na nagsunod sa sakadalan. Nga daw matarong alang sa iyang kaugalingon, apan katapusan usaday kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panghinaot nga mahibalik ngadto sa kamaturan, katong tao nga nahisimang sa matarong pagtulunan, ining talagsaong tulumanon, namugna, tulumanon kini sa hustong pagbahin-bahin. Nagapahayag sa mga paagi o giya gikan sa balang kasulatan, pinaagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib ning tulumanon oras sa grasya, naghatod alang kaninyo, pinaagi sa nahiyusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Come Mission Incorporated. Mga kaigsunan sa Ginoo, mayong gabi. Welcome to our program, Oras sa Grasya. Nagpasalamat ta og dako sa opportunity nga nakabalik kita og live sa ato ang Oras sa Grasya nga tulumanon. And hoping and praying nga kanunay na kita makahimo sa sibya pinagi nini nga Facebook live. O nga pasalamat kita dako sa Ginoo no, sa tanan nga nato ang makaigsunan nga nagasuporta ini nga ato ang tulumanon o kining programa o Oras sa Grasya. Okay, so akong pangumusta sa akong mga kaigsunan, especially dito sa Lourdes sa Bukidnon, dito sa akong pamilya kay Mama Beauty Ansero, may gabi di ama. Uban sa akong maigsoon nila ni PB, ni Ariel, ni Wilsie, ni Insi Ruby o kamay manoinom og satag-satag sa nila kapamilya. Yung gabi kanyang tanan sa akong mga kaparetihan sa Nugas family, Lopez family, Malaras family, Islawan family, Alihan family, Himarino family, Tayong family, Ma'am Lita and Barangay Captain Abraham Islawan. Good evening. Makaigsunan diri sa Carlock Church, diha sa Alaska, kay Ma'am Vilma Tamara o sa iyang sakop sa iyang panimalay, diha kay GR Labrador. O bisan pa kay Son Jonas o kay Gina Labrador, kay Ma'am Nancy o kay Kuya Artemio Tabal, kay Brad John Manatad and kay Ate Paz Manatad, kay Ate Lina o kay Ate Solidad. Mayong gabi din sa tanang mga kaigsunan din sa Alaska. O mayong gabi usab sa itong mga kaigsunan dito sa Buhisan, diha kay Kuya Marvin Ibnasin o kay Ate Marilyn, mga Ibnasin o de la Serna family. Good evening. Sa mga kaigsunan na to sa Bulacau, kay Ate Joy Iglesia o kay Kuya John Iglesia and family, kay Kuya Jory o kay Ate Grace o kay James o kay Mary Grace o sa Isabela, Ate Inday o kay Ate Ingrid. May gabi diya sa atong makaigsunan sa Bulacau o sa atong makaigsunan sa Talisay, headed by Brad Elmer Mosquite, Ate Jingjing. May gabi sa Tibo Pamilya o bisan pa sa Election April, Galorio family, sa Mantos family, Silamat, may gabi din o bisan pa kay Ate Doris, may gabi, kay Ate Adin, kay Nanay Bini Manatad, may gabi din sa inyo o bisan pa kay Ate Gingging no, ato pa sa Bohol, nagbakasyon, may gabi. Parto sa family kay Ate Gaga o sa Tibo Pamilya, may gabi din o bisan pa usab kay Ate Joy Martinez, mayong gabi. Kung naaman siguro wala na ako ma-mention, pwede i-comment ninyo na para ato ma-mention sa sunod nga pag-live na to. Dito sa Cebu City, diya sa Labangon, diya sa Brad Edsel from Lord J. Alfanta, o diya po sa
kanang Guadalupe, kay Kuya Joel Frances o sa iyang pamilya. Diri pod sa highway sa Bacalso, in Bacalso, kay family ni Kuya Ratoy Evangelista, o adto ta sa Cordoba, no? Kay sa Lapu-Lapu, kay Ate Bilia o kay Kuya Mamay Evangelista o sa tibok pamilya. Mga co-workers na ko diri sa Cebu Grace Gospel Church, Incorporated Pastor John Pelago, o ba ni Nanay Deb, o si Pastor Jess, o ba na sab ni Ma'am Fanny Crescencio, Church Board members sa Carlock Church, Pastor Jess, Pastor Pelago, Elder Elmer Mosquite, Elder Joel Frances, Elder Jory Marie, Elder Mamay Evangelista, Ben Bordahe, and Edsel Alfanta, o bisan pa sa akong mga co-workers din sa Cebu Ministry District headed by our beloved SM, Pastor Joel Lamberti, TZM workers, brothers and sisters in Christ, good evening. Welcome to our program, Oras sa Grasya. O panahon na kinahanglan nganong oras sa grasya man ay magigsoon tungod kay karon magod nata sa panahon sa grasya. So nata sa pugna sa grasya, sa lain pa nga kanang kuan pugna sa grasya or oras sa grasya. O siguro medyo bulag gamay ang ato ang ano, ang ato ang connection siguro tungod pod sa ato ang internet. So, Ate Joy, good evening din ha. And then, Ate Jingjing, good evening. Salamat kayo, may gabi O, kay Nerlin po, may gabi may gabi dia kay Nerlin o kay Elnino. May gabi sa inyo din ha. Okay, so salamat kayo sa inyong pagtanaw. O, ang atong topic karong mga igsoon is about overcoming life's challenge, calamities. Now, according to Job chapter 1, verse 13 to 22, if you have your Bible with you, you may open your Bible to the book of Job, chapter 1, verse 13 to 22. The Word of God says, "And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing and the asses feeding beside them. And the Sabians fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only escaped alone to tell you. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and was burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only escaped alone to tell you. While he was yet speaking, there came also another, and said, The Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away. Yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only escaped alone to tell you. While he was yet speaking, there came also another, and said, Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and struck the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they were dead, and only escaped alone to tell you. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Kaya salamat kayo sa mga pulong na atong ibasa o atong yampo sa Ginoo nga sa atong dahil kaniya karon pinagis yung mga pulong, kita panalanginan o kita makasabot. Father God in heaven, salamat kayo og dako Ginoo sa imong pagkamay sa mong kinabuhi. Salamat Lord God nga sa tibok nga adlaw ikaw nakiguban kanamo. Salamat Ginoo sa protection, sa provision o sa opportunity Lord God nga makahimo kami sa pagdayon kanimo karon.
I pray wholeheartedly, O God, sa tanan nga na nagtanaw, naminaw sa Facebook Live. I pray nga ikaw mag-bless kanila, Lord God. Ikaw mag-hatag kanila nga kaalam usab nga ilang ikinahanglan. Aron nga kami makahimo sa pagdayeg kanimo o nga makasabot usab kami Ginoo sa mga pulong. Nagapahinaot kami Ginoo nga ikaw maghatag ka namong kalinaw sa mong hunahuna ug kasing-kasing sa tuon kami sa mga pulong karon. Kini ang gina-pray in Christ's wonderful name. Amen. Okay, so once again, our topic is about overcoming life's calamities or life's challenges. Mga kaigsunan, diri sa kalibutan, daghan gyud ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Now, sa tanan, adunay mga kalamidad sa Cebu City, sa Cebu Province, dako kayo og igo ang calamity diri sa Cebu. Una, katong sa linog, and then daghan ang nangawala, nangamatay, daghan ang nawalag balay, daghan ang nagbamutan tungod sa mao nga kalamidad. O pagkahuman na to, niabot pag itong bagyo nga naadaghan kayong mga area diri sa Cebu nga na lunupan o daghan ang nawadan po ng mga sakyanan, daghan na wadan ang mga properties. O sana sa mga kalamidad nga to makita nga actual na to na masaksihan while napakita sa kalibutan. Pero mga igsoon, ang pangutana karon, dili man ta makalikay sa mga calamity. Kaya naaman dyan na ang mga kalamidad, maabot magina ang mga kalamidad sa itong ginabuhi. Part ka na sa itong mga challenges na while napakita sa kalibutan. Pero ang pumunta na, unsaon man na maka-overcome ta. Unsaon nato na mabuntog o malagpasan nato kining mga hagit or kalamidad sa itong ginabuhi, samtang naapakita diri sa kalibutan. Maigsoon, kabalo kita nga ang calamity na part ka na sa tuon kinabuhi. Now, kung panaytan ang maabot ang kalamidad sa imong kinabuhi, makapunguta na ba ka sa imong kagalingon? Where is God? Asa man ang Ginoo? Nganong maning iya maning gitugot nga mahitabo sa akong kinabuhi? Kung saan man ako nga maka-recover ko nining akong sitwasyon karon. Ang balang kasulatan ng mga igsoon in Psalms 46 verse 1 and 2, kung inyong tanawon din na, ang Dios mo ang atong dalangpanan o kalig-on, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Busa dili kami mahadlok bisan ang yuta pag-aalidan o bisan ang mga bukid pag-uyugon ngadto sa kailadman sa kadagatan. Tanawa mga igsoon na, klaro kayo, naadari ang yuta pag-aalidan o bisan ang mga bukid pag-uyugon. So naagad ang linog mga igsoon ngadto sa kailadman sa kadagatan. Pero ingon diri, ang Dios mo ang atong dalangpanan. Munay nindot nga makita nato di sa balang kasulatan sa Salmo Kapitulo 46 versikulo 1 og 2 mga igsoon nga ang Ginoo atong dalangpanan ang madali nga katabang sa atong kalisdanan. Kinsay dali mo tabang sa panahon sa atong kalisdanan ang atong Ginoo. So unsa may atong makatunan karon maigsoon sa atong topiko. Now, makakaon kita gikan sa balang kasulatan on how to overcome calamities. Number 1, atong makita diri sa atong gibasa sa Book of Job o Job, Kapitulo 1, versikulo 13 ngadto sa 19, makita nato dira number 1 atong ma-learn. Aron nga ikaw maka-overcome, aron nga malagpasan na nimo imong problema, siguro sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong trabaho baron, or sa unsa man nga aspect sa imong kinabuhi, status sa imong kinabuhi. Una nga imong buhaton is recognize that God or that calamities are part of life. Atong i-recognize kinahanglan sabto nimo nga ang kalamidad kabahin na sa atong kinabuhi.
Whether we like it or not, kabahin na sa tumatag usa kinabuhi. Now, if you are going to study the book of Job, ato makita diri, Job was a righteous man. Matarong siya nga tao. Pero nga naman nga, ni-strike pa man yun ang calamities ang kinabuhi. Kung namina mo sa atong gibasa ganina, ato makita dito in Job chapter 1 verse 13 to 22, makita nato dito nga hinahinay nga nangawala o gikuha ang iyang mga properties. So meaning mga kabkangan, kahayupan nangamatay, apil na ang iyang mga anak. Meaning tanan gyud nawala sa iya. Pero ang pangutana din na nakasala ba si Job ano nga panahon? Makita na to diri gideclare siya nga righteous, balaan siya sa toko. Wala siya nakahimo og daotan. Aron lang siya tagaan og calamity. So makita na to diha maigsoon nga naipanahon sa atong kinabuhi, mosalig kita sa atong kwarta, mosalig kita sa atong mga sulugoon, mosalig kita sa atong mga anak, ug malipayon na kay kita. Makalimot kita sa pagsalig sa Ginoo. Pero dili nato malikayan sama sa gibuhat. Nadas kinabuhi ni Job, nawala ang iyang kwarta, iyang mga bahandi, nawala ang iyang mga sulugoon, ug mismo ang iyang mga anak. Now, Job didn't suffer because he was evil. Wala siya nag-antos tungod kay daotan siya. He suffered because life in this broken world includes trials. Nag-antos si Job tungod kay ang atong ginabuhi diri sa dunot nga kalibutan, daghan or apil na ang mga pagsulay sa atong ginabuhi. Managingon sa John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation. Ako mingon kaninyo nining mga butana aron kamo makabaton sa pagdayat kanako sa kalibutan kamo may kagulanan. Apan sungalig kamo gidaog ko ang kalibutan. Muni napamunta sa kalibutan mga igsoon. Napata sa kalibutan nga ang kalibutan puno sa mga kagulanan. Pero unsa ingon sa Ginoo, asa ta mo damo, asa ta mo salig ngadto kaniya. Na siya moy gi-overcome, gidaog na niya ang kalibutan. Ang kamatuoran nato makita diri maigsoon. Calamities remind us that we live in a fallen world. Muli nagpahinumdom nga ang kining kalamidad nga maabot sa itong kinabuhi, bagyo, linog, unsa pa sunog, unsa pa yung mga aksidente ka, pagpahinumdom ka na nga naata sa fallen world. Di ba? Gitunglo na sa Ginoo ang kalibutan. So, naapamata diri. Pero remember, nga bisan tuod niya naapagapon tayo paglaom. Kinini nga kalibutan. Muna kay naaman tayo Ginoo. So, my dear beloved in the Lord, don't be surprised by trials. Ayaw ka kanang dili kayo nga mataranta na ka ba? Malisang na ka kung ano na yung mga trials. Kung dili, dapat unta, pinaagi sa pagsulay, ma-strengthen ka. Buto sa buto, pinaagi sa pagsulay, mas malig-on ka, malig-on ang iyong pagtuo sa Ginoo. Remember, faith doesn't avoid the storm. Faith outlasts it. So, pinagi sa pagtuo, ma-overcome na mo ng tanan. So, siguro, makaingon mo nga, sayon kayo sultihon, pero lisod buhaton. Pero, diha nato mapakita kung unsa kadako ang atong pagtuo sa atong buhi nga Dios nga igsoon. So, muna number 1, in order for us to overcome kanang calamities sa atong kinabuhi or challenges sa atong kinabuhi, trials sa atong kinabuhi, number 1, you need to recognize that calamities are part of life. So, part sa atong kinabuhi. So, ayod ka shock kung panangitan gani nga, maabot na mapagsulay sa imong kinabuhi. So, next mga igsoon, according to Job chapter 1 verse 20 to 22. Job chapter 1 verse 20 to 22. Og si Job mitindog, og gigisi ang iyang bisti, og gialutan ang iyang ulo, og bihapa sa yuta, og misimba, og miingon siya, ako hubo nga migula sa tiyan sa kuminahan,
o hubo usab ako nga mo pauli didto. Si Jehova mihatag, si Jehova mo mikuha, bulahan ang ngalan ni Jehova. Niining tanan si Job wala makasala, wala usab niya butang-butangi si Jehova sa binuang. Unsay response ni Job mga igsoon aron nga pinaagi nini mahimo siya nga maka-overcome siya, makalagpas siya, malagpasan niya ang kasakit sa iyang kinabuhi, sa iyang gibuhat. So malag diri sa balang kasulatan, ang response niya ba? Sa diyang iabot na, gagingnan siya na ang imong mga kahayupan nangamatay, ang imong mga sulugon nangamatay, ang imong mga anak nangamatay. Unsa iyang reaction diha dayon. Sumala sa bersikulo 20, si Job bitundog siya, anin paghuman gigisi niya ang iyang bisti o gialutan niya ang iyang ulo, mihapa siya sa yuta o unsa iyang gibuhat mga igsoon, misimba siya sa Ginoo. Bisan sa kasakit nga niabot sa ginabuhi, unsa iyang gibuhat, misimba siya sa Ginoo. Ngano man, pag acknowledge my dear beloved in the Lord, na unsa man ang kasakit or ang Ginoo, ingon siya, ang Ginoo naghatag, ang Ginoo pod mokuha. Muna mga igsoon, in order for us to overcome challenges sa itong kinabuhi, pagsulay sa itong kinabuhi, respond with worship, not complain. Dapat mo respond kita uban ang pagdahig sa Ginoo. So, siguro, importante kay butangan, imong gikuptan sa imong kinabuhi, and then, sakalit lang nawala. Siguro, ang imong reaction good, malagod ka, or disappointed ka, or mawala na kang paglaom. Pero, kung imo din hunaon sama sa gibuhat ni Job nga, ang Ginoo man naghatag ani, kung iyan ning kuhaon, so, iyahapon ang responsibilidad nga iyang kuhaon. Sa gihapon, gibalik niya ang himaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Maobitan ni Maigsoon diri sa bersikulo 22. Nining tanan si Job wala makasala. Nano wala man siya makasala? Tungod kay ato makita diri. Imbes magbagot-bot siya, imbes nga naa sa i-blame nga mga tao, ang wala gi siya gi-blame, iyang gidawat. Ni-respond siya sa sitwasyon na dili lalim sakit kay nga sitwasyon, ni-respond siya uban ang pagdayeg sa Ginoo, wala siya nag-complain. Grabe mga igsoon, grabe ang pagtuo ni Job. Kumusta man ikaw? Kumusta man imong pagtuo sa Ginoo? Kumusta man imong pagtuo sa Ginoo? Siguro sa imong kaugalingon nga nga, dili na ko mosimba kay wala na ko'y kwarta. Siguro mga dili na ko mosimba kay dili na ko magkakaon og katulos sa kadlaw. Dili na ko mosimba kay wala na ko kapalit og bagong sapatos, bagong sirina, bagong cellphone. Dili na ko mosimba kay wala ni sa ako ang kinabuhi. Pero kung tanaw na to sa kinabuhi ni Job mga igsoon, grabe kayo ang iyang nasinapian. Pero wala niya himong rason. No, dili siya mo alagad, dili siya mosimba sa Ginoo. Nisimba siya sa Ginoo. Tungod kay iyang pag-acknowledge o mga igsoon, nga ang Ginoo gid mo'y tagi sa tanan. Muna ikaw pod karon siguro na kay problema. Isalig na sa Ginoo. Isalig na sa Ginoo kay ang Ginoo andam mo tabang nimo. Ang Ginoo andam gid kanunay siya mo open ang iyang arms aron ikaw tabangan. So maigsoon ikaduha nga punto aron nga ikaw malagpasan nimo na ang pagsulay sa imong kinabuhi. Respond with worship, not complain. So, sama sa gibuhat ni Job, imbes nga mag-complain siya, nag-worship siya sa Ginoo. Kita na ito rin mga igsoon, Job's first reaction was not anger, but worship. Yes, nag-uol ba siya? Nasakitan ba siya? Yes. Pero bisan sa iyang kasakit nga nagian, ni-bow down siya sa Ginoo. Nga naman, nganong ni-worship man siya sa Ginoo, bisan grabe na ang sakit nga na sinatian. Nga naman mga igsoon, ngano ka? Tungod kay ang saman. Tungod kay nakasabot siya. Na tanan nga naa kaniya, iya sa Ginoo. So, hoping no, nga, unta ato nang ma-recognize nga, tanan nga naa nato iyasa sa Ginoo. So kay iyaman sa Ginoo, so ang buot pasabot niya na nga wala ba tay kung paon na sa Ginoo. So iharap ko na. So ang ato buhaton is dawaton na ginato.
So, ano na yung nag-comment din gikan sa kay Ate Karanti. Good evening. Good evening, Ate. May gabi, may pagpaminaw. Now, katapusan mga igsoon, aron nga ma-overcome nimo ang imuhang pagsulay sa imong kinabuhi. Romans chapter 8 verse 20. The word of God says, and we know that all things work together for good to them or to those who love God, to those who are called according to His purpose. Og hingbaluan nato nga ang tanan nga mabutang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong mga higugma sa Dios. Bisan ni adtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo. Ikatulo mga igsoon, aron nga malagpasan nimo na ang mga kasakit or kalamidad nga niabot sa imong kinabuhi is rest in God's sovereign purpose. Asa ka mo rest dito sa purpose sa Ginoo, sa iyang paggagamhanan. Kaya ang Ginoo magud gamahanan sa tanang gamhanan. So muna itong buhaton maigsoon, God doesn't cause all calamities, but He uses them for His purpose. Dili tanan kalamidad iyang gusto. Na ipanahon nga si Satanas mismo ang gusto nga daoton ka. Tinuod na si Job, dili man gusto sa Ginoo nga daoton si Job. Dili man gusto sa Ginoo nga mawala ang kabtangan ni Job. Kinsay gusto nga mawala ang mga kabtangan, ang mga resources, ang mga bahandi ni Job, ang iyang mga anak, kinsay gusto anak. Si Satanas man. Maupunas ka matagos sa kinabuhi mga igsoon, sa diyang mga lagad ka, faithful sa Ginoo, naagay mga tao usab nga magtanaw dili malipay sa imong gidangatan sa imong kinabuhi kung ikaw gipanalanginan sa Ginoo. Ang uban masina sila. Masina sila, dili sila malipay sa imong naabdan sa imong kinabuhi. Sama ni Satanas. Si Satanas wala siya nalipay sa naabdan ni Job, kaya nga naman faithful mo kay si Job nga nangalagad sa Ginoo. Ano tungod kay faithful si Job nga nangalagad sa Ginoo, nasuya siya, so nananghid siya sa atong Ginoo. O gitugutan sa Ginoo. Muna nga naapoy kanang reservation. Na dili niya hilabtan ang kinabuhi ni Job. So muna kaigsoon, God doesn't cause all calamities, but He uses them for His purpose. Na amay dili man na directly ang Ginoo mismo ang nagpahamtang na ng kalamidad, pero gamito na niya para sa iyang maayong katuyuan sa imong kinabuhi. He can turn tragedy into testimony. Diba? Usahay na yung mga trahedya na mabustong kinabuhi. Mahimo mo na nga testimony sa diyang ikaw maka-overcome. Sa diyang imo nang malagpasan ang daghan nga pagsulay sa imong kinabuhi. Kung malagpasan mo ng panan, mahimo nimo ng testimonya. Testimonya nga makayon ka, ako pod, imunala pod ako nga sinati. Grabe pod nagkalisod ang mga nasinatian. Apan, binagisagaw sa Ginoo, lahotay ka. Mo na hindot nga mga kanang testimony mga igsoon. And then, He can turn, ang Ginoo pwede na nga i-turn tragedy into testimony and pain into power. So, imbes nga painful kayo ang imong na-experience ng kinabuhi, mahimo ng power, mahimo na nimo nga gahom, aron nga mapakita nimo kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa imong kinabuhi. My dear beloved in the Lord, sometimes naipanahon nga una-una nato daotan or para sa imong dili maayo nga panghitabo nga mabot sa imong kinabuhi, pero dai sa mulabay ng mga bulan, tuig sa imong kinabuhi, makita nimo nga para dahil sa imong kaayaman. So muna mga igsoon, in the middle of the storm, you may not understand what God is doing, but faith says, I will trust Him anyway. So muna mga igsoon nga, when you cannot trace God's hand, trust His heart, di ba? Don't focus on what's lost, focus on what God can build from the ruins. God never wastes pain. He uses pain to shape your destiny. Ikaw pa mga igsoon, aron nga makalagpas, ma-overcome nimo na mga kalamidad nga maabot sa imong kinabuhi is rebuild your life through faith and obedience. According to Job chapter
4, verse 10 and 12. Sa diha nga si Job nag-ampo tungod sa iyang mga higala. Gikuha ni Job ang iyang sakit og si Job mihatag kang Job og bahandi duha ka pilo kaysa una. Unya miduol kaniya ang iyang tanang mga kaigsunan nga lalaki og ang iyang tanang kaigsunan nga babae og ang tanan nga kaniadto iyang kaila og sa iyang balay nangaon uban kaniya og sila nangasubo kaniya og naglipay kaniya tungod sa tanan nga kadaot nga gipadangat kaniya ni Job. Ang tagsa-tagsa usab ka tawo naghatag kaniya og usa ka buok nga salapi ug ang tagsa-tagsa ka buok nga singsing bulawan. Busa ang ulahing panahon ni Job gipanalanginan ni Jehova labaw pa kay sa iyang unang panahon og siya may napulo og 4,000 nga karnero og 9,000 nga kamilyo og 1,000 nga baka nga igdadaro og 1,000 nga asno nga babae. Mana may igsoon sa may bot sa botani. Mingka nga usahay manggod kung nay kalamidad labinag siguro ang uban pareadtong sa bagyo nga niabot. Ang uban wala na balay, ang uban wala na sakyanan. Diba? Daghan kay mga properties nga nadaot sa tubig. Usahay di nakakabalo nga unsaon ang mong pagbalik. Pero ang importante ko ikaw buhay pa, rebuild your life through faith and obedience. Salig sa Ginoo igsoon. Salig sa Ginoo mas ipadako kanimo ang pagtuo sa Ginoo og kun unsa may iyang gusto o kabubuton sa imong kinabuhi, tumana. Tumana ka na maigsoon. Nga naman, kung unsa may nawala nimo kaniadto, sumala sa kinabuhi ni Job, bisan grabe ka sakit ang iyang nasinatian, daghan kay nawala apan sa diha nga siya gipanalangin nagbalik sa Ginoo tungod kay ang pagsalig sa Ginoo kanunay gyapon ligon siya nagsalig sa Ginoo. Ang nakita na tayo may igsoon, gidubli ang mga panalangin. Gibalik pero gidubli. Gibalik. So, makita na ito dari sa versikulo nga itong gibasa ganina. Gipanalanginan si Job labaw pa sa unang panahon. Tao, nung sa verse 12, og siya may napulo og 4,000 ka karnero. So, imbes nga, 7,000 na ni, 7,000 na ni kaniato, nahimo ng 14. Grabe no? 9,000 nga kamilyo. So, sa ito pa, before, so wala pa siya naagi ang mga kalamidad, nahimo rin 3,000 ka camels. Pero sa diyan, after sa calamity, tungod kay kanunay siya nagsalig sa Ginoo, ni-obey siya sa Ginoo, despite sa kasakit niya ng sinatian, gibalik dubli. Inguna na Ginoo ka, inguna na magison ka faithful ang atong Dios ng kinabuhi. Siguro, ngayon kasi ang kagalingon, siguro, mas may si Job, Pastor. Si Job, tao. Tao siya. Sama siya nato. Tao po ta. Si Job, nasakitan po siya. Kita po, masakitan po ta. Nabay panahon nga kita po mutulo atong luha, yes. Tungod kay dili nato makaya. Mismo gani natong Ginoong Hesukristo, napoy panahon nga siya nihila. Sa John 11:35, si Jesus nihila. Tungod kay sa iyang experience nga ang kay kinabuhi nga sa tao dili lalim. Pero despite anang tanan mga igsoon, ang Ginoo andam kanunay siya mutabang kanimo. Andam siya mohatag balik kung sa may nawala kanimo kaniadto. Ang ato lang buhaton sama sa gibuhat ni Job aron nga ma-overcome nato ng mga kasakit o mga kalamidad na mabot sa itong ginabuhi, mga pagsulay, kalisod sa itong ginabuhi. Number 1, recognize that calamities are part of life. Bahin na sa itong ginabuhi, and then ikaduha, imbis nga magbagot-bot ka, respond with worship, not complain. So, dapat mas daigo na ito ang Ginoo, bisan usahay, dili ka kasabot, manong nahitabo na sa imong kinabuhi. Ang importante, gidayeg ni mong Ginoo. And then, rest in God's sovereign purpose. Kaya dili nimo makita ang big picture, pero ang Ginoo makakita kung unsay katuyuan niya sa tanan. Nganong gialaw niya na, usahay ikaw dili ka kasabot, pero ang Ginoo nakakita unsay
purpose niya. Kung i-allow man niya ang tanan, naa siya nindot nga katuyuan. Katapusan mga igsoon, rebuild your life through faith and obedience. Okay lang. Siguro na ipanahon si mga ginamoy, magpakahilom lang ka. Pero ang importante, nag-ampo ka, kanunay ka nagsalig sa Ginoo, o misunod ka sa gusto sa Ginoo. Kaya maabot rin ang panahon na i-restore sa Ginoo kung unsay angay para kanino. Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pagtanaw. Salamat kayo sa inyong kanunay gyud nga pagsuporta ng ating programa. Salamat kayo. Salamat kayo Brad Edsel Alfanta. Salamat kayo. Hoping mabot na itong wifi para usog-usog na itong signal nito. Salamat kayo. Ma'am Nancy, salamat kayo sa pagtanaw. Sa kanunay ang Ginoo magpanalangin ka na itong tanan. O nga atong iyang po nga kita kanunay tagagkusog sa Ginoo, especially sa mga panahon nga nakita sa kalisod, nakita sa kawalan. Father God in heaven, salamat kayo dako sa imong kaayos ang kinabuhi. Salamat Lord God sa mga pulong nga mong nadunggan karon. Kami nagapanginaot Ginoo nga nakit ang pipila nga naminaw na sila nasabtan o Ginoo sa matag usab nga naka-experience o mga kasakit, kalamidad, kalisod silang kinabuhi, tabangi sila Ginoo. Aron nga ilang makita kung unsa ikaw kaayo nga to kanila o nga pinaagi ni Ginoo, sila makahimo sa pag-recognize kanimo ug sa pagdayon kanimo ug sa pag-ilag kanimo ingon nga imong ilang bugtong o personal nga manluwasa yang kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga kaigsunan dinhi sa Cebu Grace Gospel Church sa ilang nga pagsuporta nini nga ministry o ako nagpapanginawat nga sa tatanan nga membro sa local church din sa Carlo nagpapanginawat ako nga sa kanunay ikaw magkapanalangin kanyang tanan. Iniugad ang ginasalig